Tayo po ay dadako sa ating scripture reading. Babasahin po natin sa John 13, verses 3 to 5. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God, and was going back to God, rose from supper. He laid aside his outer garments, and taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel that was wrapped around him. May the Lord bless the reading of His words. Ang ating pong topic ngayon is divine authority and servant leadership, Jesus' ministry on earth. Ito po isang napagandang titulo na nagka-capture ng essence ng John 33. Sapagkat binibigyan din ito kung paanong si Jesus, yamang nalalaman niya ang kanyang makalangit na otoridad, ay pinili niya na maglingkod o magsilbi sa kanyang mga tagasunod, na nagbibigay ng example ng true leadership, tunay na paunguna sa pamagitan ng humility or kababaang loob at ng paglilingkod. Isang kailan lamang na halimbawa ng servant leadership sa Pilipinas ay ito pong kwento ni Tony Meloto. He was the founder of Gawad Kalinga. Noong May 2024, siya po ay nag-deliver ng isang powerful message doon po sa Rotary District sa 3800 Training Assembly na binibigyan din niya ang importansya ng paunguna na may puso ng isang lingkod. Isinare ni Meloto ang kanyang journey na sa transforming communities at ang kanyang pamumuhay sa pagitan ng humility or kababaang loob and dedicated service, inspired by his faith and commitment to the common good. Ang kwento ni Tony Meloto ay isang napakamakapangyarihang testamento ng impact ng servant leadership. His dedication to transforming communities sa pagitan ng humility and service has not only uplifted countless lives but also set a shining example ng kung ano ba ang manguna na may puso ng isang lingkod. Just as Tony Meloto has shown us the power of serving others, makikita rin natin ang isa pang mas dakilang ehemplo doon po sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa John 13:3, nasaksihan natin na ang Panginoong Jesus, He was fully aware of His divine authority, na minarapat niyang magsilbi sa kanyang mga disciples in the most humble way possible. At ang act of washing ng kanilang mga paa, isa po itong task na reserve lamang doon sa pinakamababa na mga serbadoro or serbadora din or servants kumbaga sa English. Ay nire-define ito ang leadership. Tinahamon tayo na muli isipin natin ano ba ang ibig sabihin ng paglilid or pamumuna. Today, as we explore John 33, tayo po ay papalaot doon sa profound lesson na tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo about divine authority and servant leadership. Makikita po natin na kung paano ang kanyang example ay nananawagan sa atin to live not by asserting power, but by humbling ourselves and serving others. So, buksan po natin ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan upang unawain how can we embody this principle in our own lives, following the footsteps of our Lord and Savior. Sa John 13, sabi rito, Jesus knew that the Father had delivered all things into His hands and that He had come from God and was returning to God. So ang context po nito at background, ito po'y bahagi ng narrative kung paanong ang Panginoong Jesus ginawa niyang paghuhugas sa mga paa ng kanyang mga disipulo sa panahon na tinatawag nating Last Supper. This act of humility is set against the backdrop of Jesus' full awareness of His divine authority and mission. So, yung kanyang divine authority na ang sabi doon, doon sa maging sa Matthew, no? Sa 28:18 kung di ako nagkakamali, na ibinigay na ng Ama ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng mga bagay sa ilalim ng Panginoong Jesucristo. Nasa ilalim ang lahat. Ito ay nag-indicate na ang Panginoong Jesus ay fully aware sa kanyang makalangit na otoridad. At ito ay nag-e-echo sa iba pang mga bahagi ng scriptures at maging sa Ephesians 1:22 na nagpapakita ng makapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Despite this supreme authority, minagaling pa rin ang ating Panginoong Jesucristo na isagawa ang isang humble act of service, demonstrating that true leadership involves humility and service. Diyan din nakita natin ang divine origin and destiny ng ating Panginoon. As sabi doon, He had come from God and was returning to God. Ito ay nag-underscore ng divine origin ng ating Panginoon Jesucristo. Siya ay Diyos and His imminent return to the Father. Kaya yung awareness ng kanyang divine mission and destiny did not lead Him to seek glory but to serve others. Hindi siya nagmalaki na porque siya ay galing sa langit, siya ay anak ng makataas-taasang Diyos. This reflects the teachings in Philippians chapter 2 verses 6 to 7 na kung saan ang Panginoon Jesus, bagaman siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya ikinonsider ang pagiging kapantay niya sa Diyos. Bagkus yan ay kanyang hinubad. At ang sabi doon ay nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. So, ang Panginoon Jesucristo, ang motivation niya sa kanyang service, no, ay yung kanyang kaalaman na siya ay may divine authority at yung kanyang destiny, ay sa halip na siya magmalaki at ipakilala niya kung sino talaga siya, siya ay naglingkod sa kanyang mga disipulo. This act of washing their feet was a profound demonstration of love and humility. It serves as a model for Christian leadership.
where authority is exercised through service and humility, not dominance. So, significance in theology, yung servant leadership, ang actions ng ating Panginoon Kristo ay nag-redefine ng kung ano ba ang ibig sabihin ng leadership. Showing that true greatness in the kingdom of God is marked by humility and service. Kaya yung Christ example ay nagtuturo sa atin na tayong mga mananampalataya ay tinatawagan na sumunod sa ating Panginoon Kristo sa halimbawang pinakita niya, serving others selflessly, regardless of their own status or authority. Divine love, this act of washing the disciples' feet is a tangible expression of Jesus' love for His own. Sa kanyang mga tao, iniibig niya ang mga kanya hanggang doon sa kapuno-punuan nito. Loving them to the end. Sabi doon sa verse 1 na pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. So, anong application nito? In our own lives, we are called to emulate Jesus' example by serving others with humility, recognizing that true leadership is about lifting others up rather than asserting our own power while looking down on others. Sa kasaysayan ng mga church fathers, si Thomas Aquinas, hinighlight niya yung theological significance of Jesus knowing His divine authority and still choosing to serve. Aquinas saw this as a model for Christian humility and a demonstration of how authority is exercised through service. So, there are some misconceptions about John 13:3. Inaakala ng iba ang ganito. Jesus was unaware of His divine authority. Kaya siya na mababang loob kasi hindi niya talaga alam nung una pa na siya ay Diyos. Ang misconception po yan. No? Sapagkat malinaw sa John 13:3 na sinabi sa atin, Jesus knew the Father had given all things into His hands and that He had come from God. He knew and was returning to God. So this awareness underscores the humility of His actions. Meron ding nag-isip na Jesus' authority was limited to His earthly ministry. Mali po yan. Yung belief na yan. No? Sapagkat, binibigyan din ng John 13:3 na ang authority ni Jesus ay eternal. As He came from God and was returning to God. His divine authority transcends His earthly ministry and continues eternally. Kaya siya pa rin ay hari. Naghahari siya sa ating mga puso, sa mga mananampalataya. At balang araw, bababa siya rito upang maghari literally sa buong mundo. Mapipilitan ng mga tao na kilalanin siya bilang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. So understanding these misconceptions helps us grasp the full depth and significance of Jesus' actions and teaching in this passage. Ano ang kahalagahan nito ngayon? The principle illustrated in John 13:3 are profoundly relevant today, especially in our understanding of leadership and service. At narito ilang mga pamaraan sa passage na nangusap sa ating contemporary life. Una, leadership in various spheres. Halimbawa, sa corporate leadership o kaya sa political leadership. Sa corporate leadership, doon sa business world, leaders who adopt a servant leadership style often foster more collaborative and productive work environment. So, sa magitan ng pag-prioritize ng well-being and development of their employees, nakakalika sila ng isang culture of trust and mutual respect. Sa political leadership, merong mga ilan sa atin pumasok sa politika. Mga politicians at mga public servants who lead with humility and a genuine desire to serve their constituents can inspire public trust and engagement. Kaya yung approach ito ay nagko-contrast. Talagang matindi ang contrast doon sa mga self-serving leadership. Yung style na ganyan that often lead to corruption and disillusionment. And community of social service or community and social service rather. Yung halimbawa dyan, yung volunteering and community work. Yung the call to serve others, yung timeless yan. Whether through volunteering sa isang local shelters or participating sa mga komunidad, sa paglilinis, or supporting social justice initiatives, o yung mga principle of serving others with humility, yan po yung nanatiling crucial. Maging sa mga non-profit organizations, yung mga leaders nito ay kinakatawan nila yung servant leadership and it can effectively mobilize resources and people to address social issues from poverty to education and healthcare. Maging sa personal relationships, sa families, yung nag-a-adapt ng servant attitude ay magagawa lang makapagpatibay ng relationships. Parents who serve their children with love and humility set a powerful example. And spouses who prioritize each other's needs foster deeper bonds. Maging sa friendship, true friendships are built on mutual service and humility. Being willing to serve friends in times of need without seeking anything in return strengthens this relationship. At sa church and ministry, halimbawa sa church leadership, mga pastor, yung mga church leaders na sumusunod sa example ng ating Panginoon ng pagiging servant leader, they can build more inclusive and supportive congregations. And this approach encourages members to serve one another and the broader community. At maging sa mission work, yung mga missionaries na naglilingkod with humility and respect for the cultures they engage, ay kung saan ay magkakaroon ng more meaningful and lasting impact. Kaya ang admonition natin dito, the church mission is to serve the community and the world. In line with this, I encourage you to participate in mission trips, local outreach programs, and partnership with other organizations that align with these values. And yan po nagiging sa atin, beneficial.
May mga pagkakataon, nakakapamigay tayo ng Bible. Pero hindi na ito nagagaling sa ating sariling pondo. Dahil sa pagkipag tayak natin sa ibang mga, o pagkipag partner natin sa ibang mga Christian organizations. And personal growth. Yung humility at saka yung self-awareness, kapag po yan ay in-embrace mo sa iyong sariling limitation, ito yung magdudulot sa iyo ng personal growth and stronger relationships. It encourages us to seek help when needed and to value the contribution of others. Yung ang paglilingkod, yan po ay isang path ng fulfillment. Magkakaroon ka para makaramdam ka ng you are self-fulfilled. So, meron itong maganda sa ating psychology. No? Serving others can bring a deep sense of fulfillment and purpose. It shifts the focus from self-centered goals to the well-being of others, aligning with the teachings of Jesus. Kaya in conclusion, ang John 33 ay humahamon sa atin na muling isipin natin ang ating approach sa leadership and service in every aspect of our lives. Kasi yung mga pagkakataon, di mga kalahin, kukuhanin kang leader sa iba't ibang mga sektor. Kung hindi man ngayon, maging sa malayong hinaharap, maaaring ikaw ay tawagin sa pagiging leader. So by following Jesus' example of humility and servant leadership, we can create more compassionate, just, and effective communities and relationship. Kaya ang message po natin ay ito. In Scripture, we see divine humility and grace. True leadership serves putting others in their place. Pag sinabi natin Scripture, tumutukoy po yan sa Bible, sa mga banal na kasulatan, sa mga salita ng Diyos. Pag sinasabi natin divine humility, yun po yung makita natin, ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, yun po halimbawa niyan, hinugasan ng paa ng mga disipulo. It is a profound demonstration of humility. Yung pag sinasabi natin grace, ay inaalala natin yung action ng ating Panginoon Jesus. Yun po ay manifestation ng grace. He serves His disciples not because they deserve it, but out of His boundless love and mercy. Pag sinasabi natin true leadership serves putting others in their place, ano ba yung true leadership? Yung phrase true leadership, nagbibigay din ito ng genuine leadership na kinakarakterize by service. It contrasts with worldviews of leadership that often focus on power and control. Pag sinasabi natin serves, ito po yung essence ng servant leadership. Ito ang i-prioritize ang mga pangailangan ng mga iba. Ang act of washing ng ating Panginoong Jesus sa mga paa ng mga disipulo, it is a perfect example of this principle. Putting others in their place. Hindi po naman ito nangangahulugan isusubdugit natin ang mga iba, but rather, elevating them through acts of service. It involves recognizing and meeting the needs of others, thereby honoring and valuing them. Kaya ang principle na ito, it is timeless and universally acceptable. Maging ito man ay sa church, sa workplace, sa family, o sa community. So, by following this example, we can create environments where people are living in a productive ways and meaningful ways. So, ang tanong natin, why is that true leadership is marked by meeting the need of others? Because true leadership reflects the biblical principle of servant leadership. Okay? True leadership reflects the biblical principle of servant leadership. Kaya kasi ang tinuro ng ating Panginoon sa Kristo at yung mga biblical references na sumusuporta rito. Ang sabi niya, doon sa Matthew 20:26-28, whoever wants to become great, no? Among you must be your servant. Kaya sabi niya, it is not this way among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant, and whoever wishes to be first among you shall be your slave. Just as the Son of Man, tumutukoy sa kanya, did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. So this passage highlights that true greatness in God's kingdom is achieved through serving others. Kaya ang example nga natin yan, yung ating talata kanina, yung John 13:3-5, na paghuhugas ng mga paa, na dinomonstrate ng ating Panginoong Jesus ang tinatawag natin tunay na pangunguna, which involves humility and serving others. This act was a powerful lesson in meeting the needs of others, even in the most humble ways. At yung example natin sa Old Testament, sa Exodus 18:21, na kung saan inadvisean si Moises na pumili ng mga capable men na may takot sa Diyos, sila ay trustworthy, at ayaw nila ng mga dishonest gain sa paglilid sa people. Pansinin natin na yung advice na yon ni Jethro kay Moises is underscores the importance of leaders who prioritize the well-being of those they lead. At maging sa apostolic teachings, sinulat ni Pedro ang ganito, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be. Eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. So ito sinasabi sa mga pastor. No? Kaya, ang punto lang natin dito is, true leadership is marked by meeting the needs of others because it reflects the biblical principles that greatness is found in humble service as exemplified by Jesus Christ. So kung paisiin natin, ay ito ang ating point. Greatness is found in humble service. So, greatness is found in humble service. At yan po yung may biblical foundation, no? Example nga ng ating Panginoon Jesus, John 13:3-5, yung kanyang mismong turo, Matthew 20:26-28. At may mga practical implication po niyan sa leadership, may impact din niya sa community, maging sa personal growth, na kagaya na sinabi ko sa inyo kanina,
At meron niyang timeless principles. No? Kaya, sa timeless principle, may iniiwan yung legacy sa atin na those who serve humbly often leave a lasting legacy at ang impact nito ay naalala at pinaparangalan. Not because of their power or status, but because of their selfless contributions to the lives of others. Kaya, greatness as defined by biblical principles is not about power, status, or personal achievement. It is about humility, selflessness, and a commitment to serving others. So, anong ibig sabihin yan? So, greatness as defined by biblical principle is not about power. Ano ibig sabihin yan? It is by following Jesus' example of humble service. No? We can achieve true greatness that honors God and transform life. And let me give you an illustration ng honeybees and humble service. Yung queen bee, makikita natin yan yung leadership through service. The queen bee, while often seen as the leader, siya ay nagsuserve doon sa hive by laying thousands of eggs, ensuring the continuity of the colony. Her role is crucial, but it is also a form of service to the hive's future. Yung role ng mga worker bees, pinapakita din yung selfless service. Worker bees are responsible for various tasks such as foraging for nectar, feeding the larvae, cleaning the hive, and protecting it from intruders. So despite their hard work, they do not reproduce. Their primary goal is the survival and well-being of the hive. So yan po yung selfless service. Kaya by embracing this principle, we can create a community where everyone thrives and where our actions reflect the love and grace of God. So as a challenge, in what specific ways can you serve others with humility this week? So, i-personalize natin, bilang application sa bawat isa. Pwede natin sabihin na this week, I can serve others with humility. Maraming pamaraan. Halimbawa, by, number one, helping a neighbor. Offering to assist a neighbor with tasks such as grocery shopping, yard work, or simply spending time with them if they are lonely. Kaya, volunteering. Dedicating a few hours to volunteer at a local shelter, food bank, community center, and focusing on the needs of the less fortunate. Maging yung listening actively, pwede yan. Taking time to listen to a friend or family member who needs to talk. Offering support and understanding without judgment or interruptions. Random acts of kindness. Performing small acts of kindness as paying for someone's coffee, leaving a kind note for a coworker, or helping someone carry their groceries. Serving at church. Volunteering for a church activity or event, such as helping with the children's ministry, cleaning the church, or assisting with the community outreach program. Encouraging others. Offering words of encouragement and affirmation to those around me. Recognizing their efforts and contributions. So, pwede mong isipin yung mga bagay na yan. And lalo pa yung praying for others. Pwede mong isipin na yung mag-commit ka sa prayer for the needs and well-being of others, lifting them up in prayer, and seeking God's guidance on how you can support them. Ang point lang is, by intentionally seeking out these opportunities to serve with humility, you can say to yourself, I can follow Jesus' example and make a positive impact on the lives of those around me. So here's a case. Isa pong contemporary Christian na nag-exemplifies ng humble service ay si Dr. Kent Bradley, and he was recognized as such. Siya po isang physician and missionary who served Samaritan's Purse. Yung Samaritan's Purse is pong Christian organization na marami silang mga bansa na tinutulungan, yung mga mahirap na bansa. At nangyari po ito sa Liberia during Ebola outbreak noong 2014. So paano po in-exemplifies ni Dr. Kent ang humble service? Nag-provide siya ng medical care sa mga Ebola patients, risking his own life to the point na maging siya ay nagkaroon din ng sakit. Pero nag-treat siya, yung mga nagsasuffer sa deadly virus na yan. He volunteered to serve in a high-risk area, demonstrating his commitment to helping others in desperate needs. Siya po ay nakikinig din sa mga needs and concerns ng kanyang mga pasyente, ng mga family nito, offering not only medical care but also emotional and spiritual support. Ang kanyang daily acts of kindness included comforting patients, praying with them, and providing compassionate care in extremely challenging conditions. So, kanyang trabaho, it was deeply rooted in his faith, and he served as a missionary, embodying the principles of Christian service and compassion. So Dr. Bradley's actions inspired many around the world, encouraging others to support the fight against Ebola and to serve those in need. Throughout his ordeal, Dr. Bradley prayed for his patients, his colleagues, and for strength to continue his mission, relying on his faith to guide them. Kaya Dr. Kent's brave life and actions during the Ebola crisis are a powerful example of how greatness is found in humble service, reflecting the teachings and example of the Lord Jesus Christ. And as a conclusion, as we reflect on the profound lesson from John 33, we are reminded that true greatness is found in humble service. Jesus' example of servant leadership challenges us to rethink our own approach to leadership and service. May we be inspired by Jesus' example and examples of those who have walked in his footsteps, dedicating our lives to serving others with love, humility, and grace. In doing so, we honor God and reflect love to the world. Let us pray for the strength and wisdom to live out this calling. And may our lives be a testament to the transformative power of humble service. So tayo po tumayo para manalangin. Let us pray. Heavenly Father,
We come before you with grateful hearts. Pinapasalamatan po namin kayo doon sa profound lesson na napag-aralan namin po ngayon mula po sa inyong salita. We are humbled by the example of Jesus, na sa kabila ng kanyang divine authority, minagaling niyang maglingkod sa mga disipulo ng may pag-ibig at kapakumbabaan. Lord, we ask you for your guidance and strength as we strive to follow in His footsteps. Tulungan niyo po kami i-embody namin ang ganung principle na ang true greatness is found in humble service. Buksan niyo po ang aming mga mata sa mga pangailangan ng mga nasa paligid po namin and give us the courage to serve selflessly gaya ng ginawa ng Panginoong Jesus. We lift our leaders, we lift them up, both within the church and in our communities. May they live with humility and a servant's heart, prioritizing the well-being of those they serve. Inspire each of us to be leaders in our own spheres, reflecting your love and grace in all that we do. Father, we pray for the strength to live out this calling in our daily lives. Help us to be attentive to the opportunities to serve, whether sa aming families, sa workplaces, sa communities. May our actions bring glory to your name and draw others closer to you. At habang kami po ay humahayo mula sa lugar nito, fill us with your Spirit, that we may be instruments of your peace and love. We ask all this in the precious name of Jesus Christ our Lord and Savior. Amen.